May isang lihim na hindi dapat mabunyag. Akala niya siya ang maghahanap, pero siya pala ang hinahanap. Sa mundo ng mga anino, isang pagkakamali, buhay ang kapalit. Ano ang sikreto ng lalaking nakamaskara? Sabay-sabay nating alamin sa pelikulang. Nagsimula ang lahat ng ubusin hanggang mabura ng isang misteryosong hukbo ang isang clan na may tinatagong copper map na susi sa isang kayamanan, kung saan nakaligtas naman ang isang bata na nagngangalang Jun Yuan. Inampun siya ni Master Chow at sinanay sa Ghost Valley, na tirahan din ng mga kinakatakutang asasin. Lumaki si Jun, pero sa isang matinding laban, nawala ang kanyang braso at kasintahan. Ngunit, binigyan naman siya ng pinunong si Golden Mask ng bakal na braso. Ito ang Blue Asher na may nakatagang mga sandata. Mula noon, nakilala siya bilang napakamapanganib na asasin. Samantala, sa East Mulberry, kung saan, pinag-uusapan ni Emperor Shang at ng kanyang mga ministro ang copper map na gusto ng kapatid niyang si Prince Ro, na nagmungkahi na agawin ito gamit ang dahas pero, mas pinili ni General Shao na suhulan na lamang ang tiwaling gobernador na si Go. Kaya agad siyang ipinadala ng emperador para makipagkita sa gobernador. Samantala, si Emperor Mango at Queen Fleur naman ng Southern Pagoda ay nais ring maagaw ang mapa sa kahit sino man. Sa kabilang dako, lihim naman na nakipagkita si Prince Ro kay Golden Mask para ipakuha ang mapa at patayin si General Shao at Gobernador Go. Pinadala naman ni Golden Mask ang assassin na kilala bilang Ghost at pinabantayan niya rin kay Master Chow si Jun para di malaman nito ang tungkol sa mapa. Pero sa gabi ng pista, sinabi ng Master ito at nalaman ni Jun ang lahat. Dahil dito, gusto niyang siya ang kumuha ng mapa para matuklasan niya din kung sino ang pumatay sa kanyang pamilya. Ngunit tumanggi si Master Chow dahil may ibang assassin na ang napag-utusan para isagawa ito. Kinabukasan, pumunta si Jun sa border para makita ang pulong nina General Shao at Gobernador Go. Dito, nag-alok si Shao ng 100 ginto kapalit ng mapa. Pero tinanggihan agad ni Gobernador Go ito dahil alam niyang maraming gustong bumili nito sa mas mataas na halaga. Habang ginaganap ang seremonya, biglang umatake ang mga assassin ng Ghost na nagkunwaring mga mananayaw. Nagkaroon ng matinding labanan sa palasyo ni Gobernador Go. Nakisali naman si Jun at nakipaglaban kay General Shao, pero bago niya ito mapatamba, dumating ang 4 na kabalyero ng Western Region. Tumakas siya, pero bago iyon, nakuha niya ang isang itim na bola mula kay General Shao. Sa huli, kay Gobernador Guperen ang mapa. Pero di niya alam, na pumasok sa kanyang silid ang ilang babae. Pero sila pala ay mga assassins na may mga dalang lason. Pinatay nila si Gobernador Go at kinuha ang mapa. Pagdating ni Jun, pinilit niya na ipakita ng babae ang totoong anyo niya. Dito, nagpakilala ito bilang si Kinseng na mula rin sa Ghost Valley. Nang makuha ni Jun ang mapa, nakarinig sila ng kaguluhan sa labas ng silid kung saan, agad silang sinalubong ng White Judge, na isa ring assassin mula sa Ghost Valley na inubos ang lahat ng kawal sa pasilyo. Hiningi nito ang mapa at pinapabalik si Jun sa Ghost Valley kasama siya. Pero tumanggi siya at tumakas kasama si Kinseng. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga kawal ng hari at inaresto si White Judge, dahil inakala nilang siya ang pumatay kay Gobernador Go. Sa daan, sinalubong naman si Jun ni Master Chow, na inutusan ni Golden Mask para patayin dahil sa pagtataksil. Pero mas pinili ni Master Chow na wag na itong gawin. Para hindi mahalata, sinadyang sugatan niya si Jun at sinabing tumakas agad ito bago pa siya madakip. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila sa isang bar, natuklasan ni Jun ang misyon ni Kinseng. Ito ang dalhin ng mapa sa 8 Immortals Pavilion. Kinabukasan, mag-isa siyang nagtungo roon at nakilala si Prince Ru. Nagkunwari siyang sugo ni Golden Mask at sinabi ang katotohanan na 2 emperador ang naglalaban para sa mapa at pati na sina Emperor Shang kasama si General Shao at Emperor Mango kasama ang kanyang reyna na si Queen Fleur. Pero napagtanto na ni Jun na ang tunay na gustong pumatay kay General Shao ay si Prince Ru, dahil hindi siya kailanman pinagkakatiwalaan ni Emperor Shang, dahil mas pinagkakatiwalaan ni Emperor Shang si General Shao, kaya desperado si Prince Ru na ipatamba siya. Sa ngayon, bago ibigay ni Jun ang mapa kay Prince Ru, tinanong niya muna kung sino ang nagpadala ng 4 knights para patayin siya. Ngunit tumanggi si Prince Ru at sa halip, tinakot siya ng prinsipe at sinabing nabihag na nila si Kinseng. Nang susugatan na sana ni Prince Ro si Kinseng, biglang lumitaw si Black Judge at pinaslang ang buong hukbo ng prinsipe, kasama na mismo si Prince Ro. Pagkatapos nito, inalok niya si Jun ng 2 pagpipilian,
ang bumalik sa Ghost Valley o maglaban sila hanggang kamatayan. Ngunit kasabay nito, dumating naman si Queen Fleur kasama ang libu-libong sundalo para agawin ang mapa. Dahil dito, nagkaisa sina Black Judge at John laban sa kanyang hukbo. Nilipol ng Black Judge ang mga kalaban. Pero nang dumagsa ang libo-libong palaso, napilitang silang magtago ni John. Dito na hiniling ni John na unahin ng tumakas sina Black Judge at Kinseng, habang siya'y bumalik para harapin ang hukbo at ilihis ang kanilang atensyon. Sa kasamaang palad, nahuli rin si Kinseng ng mga tauhan ni Queen Fleur, kaya napilitan na rin si John na sumuko. Samantala, ipinakita ni Emperor Shang kay General Shao ang isang sikretong silid na naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay sa pagtraidor ni Prince Ro. Doon niya rin inutusan ng general na kunin agad ang copper map, dahil kung hindi, papatayin niya ang buong pamilya nito. Samantala, si John at Kinseng naman ay dinala sa palasyo ni Queen Fleur. Doon, ibinunyag niya na siya ang unang nakahanap ng copper map. Ngunit sinadya niyang ibigay ito kay Gobernador Go upang makahanap ng rason para makaharap niya si Emperor Shang. Humingi rin siya ng tulong kay John na tulungan siyang patayin si Emperor Shang sa nalalapit na pagpupulong, at kapalit nito ay sasabihin niya ang katotohanan tungkol sa pagkapaslang sa pamilya ni John. Nang dumating ang araw ng malaking pagpupulong, naroon nga sina Emperor Shang at General Shao para kumatawan sa Eastern Mulberry, at sina Emperor Mango at Queen Fleur naman para sa Southern Pagoda. Sa simula, maayos naman ang pag-uusap tungkol sa planong pag-aalyansa nila upang hanapin ang kayaman ng nakaukit sa copper map. Ngunit biglang tumindi ang tensyon nang pigilan ni John si General Shao sa pagbibigay ng inumin kay Emperor Mango, at kasabay nga nito, umatake naman ang mga assassin, at tuluyang nagkagulo ang dalawang kaharian. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga assassin at kawal ng hari. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni John at Kinseng ang pagkakataon para mabawi ang mapa mula sa kamay ni Emperor Shang. Habang nagaganap ang gulo, isang assassin ang nagtangkang patayin si Emperor Mango, pero agad itong pinigilan ni John. Nang makaharap niya ang assassin, nadiskubre niyang si Master Chow lang pala ito. Kasabay nito, biglang sinaksak ni General Shao si Emperor Mango hanggang mamatay. Nang makita ito, dito na naghinala si John at Kinseng na tila may koneksyon sina General Shao at Queen Fleur. Para patunayan ito, nagdisguise si Kinseng bilang Queen Fleur at pumasok sa silid ni General Shao. Doon, niyakap agad siya ng general at ipinahayag ang matinding pananabik. Dito na rin nalantad na sila pala ay mag-asawa. At matagal na nilang naplano ang lahat. Dito rin nalaman ni John na ang copper map ay peke, at ipinagawa lamang pala ni Queen Fleur sa angkan ni John, bilang paen sa kayamanang hindi naman totoo. Dito rin nabunyag na ang mismong pumatay sa pamilya ni John ay sina Queen Fleur at General Shao mismo. Habang nakikinig siya, nadinig din niya ang tungkol sa kanilang lihim na anak na babae na kanilang itinago. Dito na nga dali-daling pumunta si John kay Emperor Shang para ibunyag ang sikreto nila. Pero bago pa man siya makarating, nauna na si General Shao at tinusok ng panulat ang emperador hanggang sa mamatay ito. Doon na rin napagtanto ni John na si General Shao din ang nagpadala ng 4 knights para patayin siya. Di nagtagal, naalala ni John ang bilin ni Master Chow na makipagkita sa kanya sa isang teatro. Pagdating doon, sinalubong si Master Chow ng 4 knights at malubha nga siyang nasugatan. Lumitaw din si Golden Mask, at doon nalaman ni Master Chow na siya pala ang gustong magpapatay sa kanya. Bago siya tuluyang mapatay, nagawang makuha ni Master Chow ng palihimang itim na bead mula sa kwintas ni Golden Mask. Pagdating ni John, at bago pa man siya bawian ng buhay, iniabot ni Master Chow ang bead sa kanya at inutusan si John na alamin ang katotohanan. Dito na din naalala ni John ang mga sinabi noon ni Golden Mask, na hindi siya nakikipaglaban gamit ang armas, kundi gamit lamang ang matalinong estratehiya, na isang paraan para mabago ang buong bansa. Samantala, si Queen Fleur ay formal nang itinalaga bilang pinuno ng Southern Pagoda at Eastern Mulberry, matapos ang pagkamatay ni na Emperor Mango at Emperor Shang. Si General Shao naman ang nakatakdang magmana ng pinakamataas na trono, at magkasama nilang pinag-isa ang dalawang kaharian. Pero sa mismong araw ng kanilang inaugurasyon, sumiklab ang kaguluhan. Dumating si John, pinamunuan niya ang buong hukbo ng mga assassin, at nilusob ang kaharian, handang tapusin ang buhay ng dalawa. Matapos makita ang pag-atake ni John kasama ang mga assassin,
Agad na inutusan ni General Xiao ang kanyang hukbo na lumaban. Hindi lang iyon, sinubukan pa niyang patayin ang anak ng yumaong emperador upang tuluyang maagaw ang kapangyarihan. Ngunit doon na ibinunyag ni John ang matagal ng sikreto, na ang tao sa likod ng Golden Mask ay walang iba kundi si General Xiao mismo. Napatunayan niya ito matapos mabasa ni John ang laman ng sulat, na nasa itim na bead na ibinigay ni Master Xiao bago siya mamatay. Dahil dito, tuluyan nang nabunyag ang plano ng general, ang patayin ng lahat ng assassin at agawin ang trono ng hari. Galit na galit ang buong assassin army, kaya sila mismo ang nagkaisa upang salakayin ang kaharian ni General Xiao. Kung saan, nagsimula nga ang isang matinding digmaan sa pagitan ng mga assassin at ng Royal Army. Habang nagpapatuloy ang laban, pumunta si Queen Fleur kay General Xiao, iminungkahi niyang tumakas na lamang sila dahil alam niyang nabigo na ang kanilang plano. Ngunit tinanggihan ito ng general at mas pinili niyang lumaban hanggang sa huli, para sa kapangyarihan. Subalit, nagpakamatay si Queen Fleur gamit ang isang punyal at naiwan na nga si General Xiao na umiiyak sa harap ng kanyang walang buhay na asawa. Doon na rin siya hinarap ng ating bida, at ipinaalam na ni John na alam na niya ang lahat, na sila ni Queen Fleur ang may pakana sa Peking Copper Map, at sa digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian at ang plano nila na pagharian ang buong mundo at sakalipulin ng lahat ng assassin upang walang maging ebidensya ng kanilang kasakiman. Hindi na nag-aksaya ng oras si John at agad siyang nakipaglaban kay General Xiao. Isang mabangis na tunggalian nga ang naganap. Ngunit sa huli, nagamit ni John ang kopiraso ng Copper Map upang bulagin si General Xiao, at agad pinutol ang bakal na kadena na tuluyang bumagsak sa katawan nito kung saan, tinamaan nga si General Xiao ng bakal na sibat sa kanyang dibdib, at doon siya tuluyang namatay. Pagkatapos ng matinding laban, nanaig ang Assassin Army at natalo ang Royal Army. Kinabukasan, dinala ni John si Qin Sheng sa isang malaking templo sa Ghost Valley. Doon niya ibinunyag ang isang masakit na katotohanan na si Qin Sheng ay ang tunay na anak ni Queen Fleur at General Xiao, na itinago at ipinasa noon sa isang tagapaglingkod. Ngunit sa halip na magalit, pinili ni John at Qin Sheng na kalimutan ang nakaraan at nagpasya silang baguhin ang Ghost Valley at gawing isang lugar na malaya sa paghihiganti at karahasan. At doon nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa ating channel, at kung nagustuhan mo ang recap ng pelikulang ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na mga video.